Marami lang nga, syempre, pumupunta rito na wala naman sila talagang set na goals or itinerary. No? In the sense na sila ay nag-taking chances lang kasi alam nila na dito sa Maynila nga, basta masipag ka lang, meron kang mahanap na hanap buhay. Tama yun nung early period, 1950s, 1960s hanggang 1970s. Pero syempre sa ngayon, dahil dumadami na rin at lumalaganap na rin ang populasyon, kaya nagiging mas mahirap ngayon para lalo na sa mga walang pinag-aralan ang makakuha ng magandang trabaho. Nagkakaroon na ngayon ng ipitan sa trabaho at lalong nagiging kawawa yung kawawa. Naghahanap buhay, nangangalakal. Sa pretend lang po kami nangangalakal. Tapos magbebenta na po kami dito. Sa Abad Santos po. Para may pangkain na po kami. 23 lang. Nasaan po ba yung tatay ng mga bata? Ano po siya eh, nakakulong po siya eh. Tapos dumadalaw po ako sa kulungan. Naabutan ko po yung asawa ko, may ibang kinakasama sa loob. Tapos ginawa ko po sa kanya. Sabi ko, yan ang yung babae na gustuhan mo sa kanya. Sabi ko, sige, magsama na lang kayong dalawa. Yung anak mo sa akin. Bakit na? Ano yan? Nahinto po sila eh. Grade 1 lang po sila. Hindi po kasi sila natututukan. Kagaya ko, hindi ko sila natututukan dahil wala po nagtitingin sa kanila doon. Marunong po ba silang magbasa o kaya magsulat? Hindi nga po. Yun nga po, gusto ko sa kanila makapag-aaral sila. Yan po. Kasi ako po, wala akong pinag-aaralan. Bata pa lang ako, namamasura na ako. Yung po hanap buhay ko talaga, bata pa lang ako, namamasura na ako. Ayoko po madalas nila yung hirap na tinalas ko po ng bata pa ako hanggang ngayon. Pamamasura pa rin po. Tapos saan po kami natutulog din. May nagpaano po sa amin sa jeep. Tao po kami sa jeep, kami nagbabantay ng mga jeep dito. Ito po mga jeep na ito, meron po kayo may-ari. Meron po. Yung kapatid na asawa ko po, tanod po, yan siya po. Pinakusap niya kami sa may-ari po na dyan po kami matutulog sa jeep. Pinayagan naman po kami. Nahihirap kasi ano po eh. Yung init na yan.
Minsan dyan po kami natutulog sa baba, mainit po. Ang banyo niyo po, saan po kayo? Diyan lang po, sa gilid. Magtatakip lang po kami ng plywood. Saan po kayo nagluluto? Bumibili kayo pagkain, nagluluto kayo? Nagluluto po. May kalan kami. Kahoy ang gamit namin. Dati po ako sa simbahan ng Tondo. Doon po kami sa hagdanan natutulog. Yun nga po, nakilala ko yung matanda. Sa karosa po kami natulog. Yung karosa yung sa prosesyon, yung tulak-tulak po, doon po kami sa ilalim natutulog. Pinayagan din po kami ng may-ari. Na magkasama pa po kayo ng asawa niyo, saan po kayo nakatira? Sa Aroma po. May bahay po ako, sa nanay ko yun. Eh, inangkin na po ng asawa ko, hindi ko na makuha. Kasi napaayos na nila, maganda na. Sabi ko, kung papayag siya, atiin po namin yung bahay. Ayaw po nila. Sabi ko, paano naman ako, bahay ko, ako po ang nawala ng bahay. Kaya dito na lang ako tumira. Paano ko naman sa kanila ng mga bata, yung tatlo. Kaya di ko rin po binabawi kasi may anak pa akong tatlo dun eh. Kawawa rin naman kung saan di sila maano. Eh kami, sanay na po kami. Pangarap ko po naging makapagtapos ng pag-aaral at saka po, pangarap ko maging pulis. Tutulungan ko siya magano sa mga kapatid ko. Ako mag-aalaga at tutulungan ko siya maglinis sa bahay. Mangangalakal rin po ako para may pangkain kami. Mahal mo ba yung mga kapatid? Opo, mahal na mahal po ko yun. Lalo na sa pinakabunso namin. Kasi ba, tawid na po ng tawid yun eh. Pag magkakasama po yun. Pag ako po naging pulis, bibili po kami ng bahay. Siyempre lang para tutulugan kami ng mga kapatid ko sa kanila mama. Tsaka po, gusto ko balikan po sila mama at sila papa. Masakit ba sa'yo na nag-iwalay kayo? Opo. Kasi po, bunso po namin kapatid, walang nag-aalaga. Ang pinakapangalay po namin, wala rin yun. Nasa galaan lagi. Uuwi na lang kakain. Walang ginagawa sa bahay. Eh ikaw, hindi ka nakakapag-aral. Anong pakiramdam sa'yo nun? Wala po. Gusto ko nga lang po makapagtapos kapatid ko. Okay nga lang po sa akin kahit di ako makapagtapos. Kanin din, lima. Walang po bahay, kahit mga kubo-kubo lang. Gusto po may tutulugan kami. Tapos, mga pera po namin, pambibili na lang namin ng pagkain. Masaya na kami dito sa jeep. Ano mangyayari pag umalis na sana kayo? Sa baba kami matutulog. Tapos, pag umulan, matutulog kami sa loob. Hindi ka ba naiingit sa ibang bata? Hindi po. Kasi may mga magulang naman po kami. Sanay na po kami dyan. Ang importante po sa akin, mga kapatid ko po. Tsaka ang buong pamilya po namin. Kahit wala po kayo may maayos na bahay, basta po sama-sama kami. Kahit sa sakyan, kahit sa jeep lang po.
Ang mahalaga po sa amin, kami mga pamilya po. Sa Bangkero dati kami tiran, doon sa may Tier 16. Ngayon ho, dinumulis na doon. Giniba na ho yung ano doon, mga barong-barong. Ngayon dito ako napunta. Yung hanap buhay ko, ito lang, wala namang iba. Saka pwede na ho sa amin to, pang tiyaga-tiyaga, pang patid gutom na lang ho sa amin to eh. Tinitirahan namin, dyan lang sa may gilid lang, sa kwarto. Dito rin kami natutulong. Sidecar. Hindi nga kami makadiretso. Minsan pagising namin, masakit yung mga dito po. Sa likod. Minsan dalawa kami na apo ko nun, masakit tutulong. Minsan nga, nagigising ako mga alas 2. Dahil hindi naman ako minsan makakatulog eh. Dahil hindi man ako makagawa, minsan mahirap ang tulugan. Hindi ka makadiretso dahil maiksi lang naman. Pero bakit tayo naisip nyo pa rin po na dyan tumira sa sidecar ninyo? Kahit mahirap po. Eh, siyempre, pinagtyagaan ko lang po ito dahil para makakain lang ho kami. Eh, kung iwanan ko na ito, saan naman ako pupunta? Wala naman kung hanap buhay makuhan. Years na ako dito. Sa awa ng Diyos, inabot ako ng ganitong taon. Ngayon, 62 na ako. Dati, 20 pa lang hindi ako dito. Pasalamat nga ako kay Lord na inabot ako ng ganitong panahon. Eh. Dapat bigyan pa niya ako ng kaunting panahon pa para makapagtulog naman sa ano ko, apo ko. Eh kung di tayo magtsatsaga, wala tayong mapapala sa buhay. Asawa ko, matagal na naghanap buhay sa sidecar, kaya dito kami pinapunta. Sumama yung anak, apo ko, kasi nag-aaral po nga yun eh. Ay hindi na lang siya nakapagtapos kasi umalis na lang siya kasi daw namatato siya ng stepfather niya. Yun, sabi ko, sige dito lang tayo magsama-sama. Anong gagawin niyo po ngayon? Bibili po ako ng ulam. Nasa po yung pambili po Ito ninyo? po, 20. Initaan niya po kanina. Kanina umaga po. May sumakay po. Opo, isa. Bakit hindi na lang po kayo umuwi po ng probinsya? Wala na po ako uuwihan doon eh. Mga kapatid ko na lang yung nandun eh. Ayaw ko nang makisama sa mga kapatid ko. Masawa mga ugali ng mga kapatid ko rin. Ganda lang pag mayroon ka. Pag wala ka na, sama ka na. Hindi niyo naman tayo sinisisi po yung gobyerno? O wala naman po kayo hinihingi sa gobyerno? Ay wala akong sisisin. Kahit sinong umupo yan ma'am, pwede wala rin naman mga mangyari eh. Kahit sinong umupo sa gobyerno natin ma'am, wala akong pagsisisi dyan.
Ano po na yung mga pangarap ninyo para sa pamilya niyo? Yung magkaroon ng ano ba, yung mga takatang konti lang, kahit konti lang ma'am. Umangat lang kami ng konti, magkaroon ng, makapagtapos lang yung apo ko, yun ang hinihiling ko. Kung may awa sa amin tumulong, yan kami ng ano dyan, yung negosyo. Tulong ako sa asawa ko kasi tulad ngayon, walang kita. Umaga pa ng 20 pesos pa lang. Makakaroon lang yan pag may barko. Ay kung walang dumating yung barko, wala. Tapos magbaboundary pa. Yun lang yun. O magkaroon yung asawa ko ng sarili bang ano niya, hanap buhayan niya. Sa palagay niyo po ba, Nay, sino po yung may kasalanan po sa ganitong nangyari? Ay, sa ako may kasalanan namin. Pero kung ising na lang namin, kung may tumulong sa amin, pasalamat ako. Pasalamat. Tumulong sa amin. Kailangan talaga i-prioritize ang planning, programming, budgeting, then implement. Nangyari kasi sa atin, budget muna bago gawin yung plano. Kaya ang daming useless na budget na nakikinabang lang. The extreme vested interest groups. Na the ones who are supposed to look after our public good, public safety, public health, public welfare. Elsewhere in the world, magplano ka muna, then you program it, then you budget it, then implement. Nangyayari, nagsisimula sa budget, then use it or lose it. Ang tagal dito, yung from concept to commitment to completion. Ang tagal. Mark, anong ginagawa mo kapag ganito? Nakaupo lang po rito. Tapos, wala, mag-ano-ano lang po. Mumuni-muni, ganun-ganun. Anong iniisip mo? Kung makakapag-aral pa po ako. Bakit? Hindi na po nag-aaral. Bakit? Yun nga po yung ano, yung pinaalis ako ng stepfather. Ako po yung lumayas. Lagi po kaming pinapalo, na ganun. Sumusobra na po, tapos yun, napagdesisyonan kong malis na lang. Hindi ka ba nalulungkot? Dito po ako masaya sa lolo't lola ko. Kahit nandito ka lang sa barong-barong? Kahit nandun ka lang sa sidecar? Bakit? Nandito po yung nagpapasaya sa akin. Ano ba pangarap mo sa buhay? Makapuntang ibang bansa, doon po magtrabaho. Anong trabaho gusto mo gawin? Wala pa po akong naiisip eh. Doon po kasi mas malaki yung kita eh. Paano mo nalaman yun? Babalitan ko sa TV. Doon ko po nalalaman na mas may mga naghahanap pa po ng trabaho sa ibang bansa na nangangailangan. Nalulungkot po ako ma'am, kaya lang itiis ko lang. Dahil wala talaga. Kung mayroon lang, bakit ko magtitiis nga lang? Diyos na lang ang pinanalangin ko lagi pagka kung bibigyan mo kami ng mahabang panahon, bali, okay lang sa akin. Hanggat malakas pa ako ma'am, pwede hindi man ako tumitigil nito. Hanggat malakas ako. Kung mahina na ako, siyempre, hindi ko napipilitin. Ang
immediate solution talaga dyan ay bibigyan sila ng edukasyon na. At yung tamang edukasyon na yan ay sabi ko nga, kailangan ipaako sa utak ng mga taong ito na kailangan sila ay maging bahagi ng formal economic activity ng isang bayan. At ang formal economic activity means na sila ay nagbabayad ng buwis, sila ay nagbabayad sa mga serbisyong tinatanggap nila. Kasi kung nagbabayad sila ng buwis at nagbabayad sila ng serbisyong tinatanggap nila, therefore, pwede ngayon silang managinip ng mas magandang buhay. Kasi dahil nagbabayad sila, dahil nagtatrabaho sila. Pag nagtatrabaho sila, therefore, gusto nilang umalis dun sa kanilang kinalalagayan at gusto nilang maging mas maganda ang buhay nila. At mawawala na sila sa pagiging squatter. Dati yung ano ko, may asawa ko na sa Mindanao eh. Naghiwalay kami. Hindi ko kasama yung anak ko. Tapos dito na lang ako na, nanirahan. Maganda dito kasi mahangin, malamig. Tapos siya, hindi masyado init. Tapos may marami kang makikita. Pag dito kasi mahirap pag tag-ulan kasi dyan sa hagdanan nadudulas ka. Tapos parang nanghatog ng tuhod mo. Pag tag-ulan, sobrang lamig dito kasi walang hindi sirado kasi sobrang taas to tapos nasa kahoy lang. Pag madilim po, meron po bang pagkakataon na nahulog po kayo sa pagbaba o pag-akyat? Hindi pa naman. Matibay siguro yan kasi nadaanan na yung Ondoy na bagyo tapos dalawang habagat. Nahukay na yan, hindi pa man siya nasisira. Kaya may tiwala ako sa yung kahoy na yan. Alala ko dati yung August 6 yata yun, tapos nabasa ako doon, nagbantay ng baboy, doon pa sa baba, sa tabi ng kulungan. Doon pa ako nakatira. Kaya naisip ko, dito na lang ako sa kahoy, para kung mag-ulan, di ako mabot. Dati po ba doon po kayo sa may kulungan po? Oo, kulungan doon yung isa. Pintuan ng baboy. Nakatira ko doon sa tabi ng baboy. Tapos nung binaha, nilipat ko na lang dito. Kasi para di ako maabot ng tubig. Gaano po ba kahirap po yung pong buhay po rito? Lang, okay lang, matiis din Kaya nakapagod lang. Pag mahirap dito, pag ulan, putik, pag magkuha ka ng baboy, mabasa ka. Ganun kahirap ang tapos sira-sira yung kalsada, umaagos yung baha.
doon sa dinadaanan ko. Pero po, kaano-ano niyo po si May? Kaibigan lang. Kaibigan lang. Tapos, Sumusunod-sunod sa akin. Sinama ko na rin sa budget sa pagkain ko. Napakain ko rin siya. Kainin mo lang yan. Kasama na. Maraming sige-sige yan kapatid eh. Pinapakain ko bago ko eh. Bibili ng baboy. 150 ang sako. Isang araw to. Sila? 150. Pag wala ka ng baboy, madaling araw, mga alas 5, andiyan ka na, baka maubusan. Galing to sa mga ano, hotel, Ha? restaurant. Dumaan ako sa trabaho ng ano, yung mag-kiss-kiss ng ano, lamber, niyog. Hakot ng kahoy, balsa ng kalabaw. Kaya nung nagpa-doktor ako, sabi ng doktor, sira na daw yung, may lamat ko daw yung likod ko. Diba yung joint, umangat na raw sa katrabaho sa ano, mabigat. Kaya minsan pag ano, hihiga na lang ako dito. Pag naghakot ako ng kanimbaboy, hihiga na lang para makapahinga muna. Saka balik na naman ulit trabaho. Minsan naisip ko na sana maganda yung tinitirahan, sarili mong ano, lupa, may stable ka trabaho. Ganun sana yun eh. Wala, titiisin lang muna. Baka darating panahon. Nagsabi na nakasangla sa bangko yung lupa. Pero wala naman bangko na nag-claim. Yung iba naman nagsabi na government property, hindi nasakop. So wala kami kasiguruhan dito na nag-alaga. Naghintay lang kami kung anong pangyayari. Kung may magreklamo, ang problema dito, baha. Yung mga daanan na puno sa tubig. Halos dito lahat, diyan mga tumatagos yung tubig papunta baba. Makalat na eh. Dahil yung ilog, mababaw na. Ang kinakatakot ko, i-demolish. Tapos, ayun, may benta na lahat mga yung mga baboy niyan. Kasi hindi man pwede na, hindi kaalis kung sila ang mag-claim na may-ari. Diba gagamitin na nila. So maghintay lang kung ano mayari. Ano po
pong gagawin ninyo kapag kunyari kumuha na po yung lupa? Maghingi lang ng ilang buwan na palugit para lang makaalis, makuha yung mga baboy, kung anong gagawin, maibenta. Sabi ko sa yung dinilibules na galit pa, pinag-anuhan nila, hindi dapat nila gagawin yan kasi pagkailangan ng gobyerno para sa lahat yan. Hindi yung sarili mo lang iisipin mo. So maghanap ka ng ibang paraan para kumita. So magpasensya ka. Kung magreklamo ka man, hindi yung idaan mo sa dahas. Kasi pangit yun hindi sa'yo yun Hindi ko sinisisi yung gobyerno. Kasi dapat ako sana magbayad ng taxes. Hindi yung ako manghingi. Hindi ako nakabayad ba't sila sisihin ko? Mamaya ko na pauwiin pag mahina ng tubig. Baka maanod. Ikalagado dyan Malakas yung tubig. Naanod na po ba ito dati? Naanod na daw yan, sabi ng ng pagundoy. Kasi hindi ko pa yan sama. Tumawid na doon, naanod. Mabuti may naka-rescue. Yun, maiisip ko minsan. Lalo na kapag Pag yung madilim na, wala ka na masyado makikita. Bibili ng tinapay at saka soft drinks para kakainin, sabay na tulog. Ay higa mo na. kasama niyo na po si Kuya Moy. Magtawid yan sa tubig, baka maanod. Delikado. Delikado. Yan ang gagawin po ninyo. Andito, dyan lang, babalik. Opo lang. Ilan? Dalawa. Naisip ko gabi yung mga manood ng mga TV, balita. Kasi dito wala kami, wala kami TV. Kaya lang dito lang kami nagkukwentuhan para lang aantokin. Pag nagising kami diretso lang sa trabaho. Gagawin yung trabaho tapos pagkatapos magpakain, balik na naman ulit sa trabaho. Ganun lang yung namin routine. Ang pangarap namin makaahon sa buhay. Yung may maanuhan na trabaho para kumita. Demolition squatters, dapat may plano kung saan lilipat. Dapat first option, on-site, kung available yung land. And then last option na lang yung off-site, yung malayo. Pero yung off-site, yung malayo, dapat siguraduhin muna may jobs, may livelihood, may mga eskwelahan, may simbahan. Baliktad shelter lang, wala na. Kaya nangyayari, different causes both economic and social problems. It's really a symptom of failure of governance and failure of society. That's why they have to live near places of work kasi they cannot afford transportation. They have to squat kasi there's no land available for them.
Puso. Ganda rin siya kasi medyo makakapaglaro yung mga anak ko rito. Malayo sa disgrasya. Kasi dito maluwag, tapos hindi gaano may sasakyan na umaano mga truck or mga jeep, wala siya. Dito rin medyo tahimik. Medyo mamomonitor mo rin yung mga bata kung saan sila pupunta. Kasi isa lang naman yung tatakbuhan nila dito, hindi naman kung saan sila makakasuot. Ang usapan dito is 200 yung monthly after 1 year na libre pagpapatira sa'yo. Ilan taon mo po babayaran? 25 years. Siguro pag maawa yung Diyos, talagang baka umabot. Hindi ko masabi kasi hindi naman ako may hawak ng buhay ko eh. Ganun bayaran dito, 25 years. Pero okay na rin yung kaysa sa mangungupahan ka na kahit anong upa mo hindi mo matatawag na talaga mapupunta sa iyo, hindi. Dito walang eskwelahan, malayo siya. Tapos pag luluwas ka sa Tondo para makapaghanap buhay ka, kailangan may pera kang nagkakalaga ng 100 o 150 para kasama na balikan. Walang kabuhayan, walang ospital. Tapos yung basura namin dyan, nakatambak lang, walang truck na kumukuha. Hirap ng buhay dito. Kaya hindi ka bawat araw mayroon ka mamamanicurean. At trinay ko na rin dito mag-manicure kaso kadalasan dito uutangin eh. Ano pong ginagawa ninyo para makapagtrabaho? Lumuluwas ako ng Maynila, nagtatrabaho, nagmamanicure ako doon. Yung ano kasi 5 kong anak nasa Tondo, kung may mga sakit sila, kaya pinaluwas ko lang sila doon. Para din doon, maagapan ko agad yung karamdaman nila. Wala eh. Lalalay anak ko rito, lumala nga rito, kaluluwas lang yung anak ko nung nakaraang araw. Kasi di ko na-monitor yung anak ko na mayroon na palang nanunubo sa kanya na tubig-tubig. Hanggang sa napunta sa galis aso. Mas gusto ko pa rin sa Tondo. Kasi pag sa Tondo, madali kang makatakbo kung anong kapangailangan mo. Ito yung dati kong bahay na na-demolish na. Pag lumabas ako ng bahay, bit-bit ko lang si manicure,
may magisigaw na ka, palinis ako dyan. Pag naglinis, habang maglilinis ako, binibigay na agad yung bayad. Binabayaran ako sa kamay at paa is 100. Ang pinakamaliit kong kita dito ay kung magpapalinis lang ang isang customer ko ng paa lang or kamay lang. Ito yung pinaka bayad sa akin ng mababang bayad sa akin na ano talagang is 50 lang kasi paa lang ang papalinis niya. Hindi po ba kayo nahihirapan na yan? Bumalik kayo tapos nagpina na po yung sa bahay niyo. Mahirap kaya lang medyo tiis-tiis ng konti para di makapag-ano yung mga anak ko dito. Hindi po ba delikado? Yung mga anak ko po ba tumatawid sa kalsada? Kaya naglalaro sa ano? Hindi naman kasi yung mga anak ko kabisado na nila yung lugar na to eh. Wala namang aksidente sa kanila. Kabisado na kasi nila dito. Kasi dito ko na sila pinanganak eh. Kung doon kami sa Bukawi, gutom may nangyayari sa amin kasi wala akong hanap buhay. Mag-manicure ka man doon, hindi naman lahat magpapamanicure sa yung tao. Eh magkano lang kikitain mo doon? Eh dito, lumabas ka na ng bahay. Ayun, magkakapera ka na. May susurvive ko yung mga pangailangan ng anak ko. Kasi wala naman akong asawang naghahanap buhay na pwede ko malalay sa bawat pangailangan ng mga anak ko. Babalik kami dito kasi syempre, dito nga yung mga anak ko mag-aaral na plano ko. Dito sila makapag-aral ngayong taon na to pagka nagpasukan. Ipapatuloy ko yung pagpapaaral nila sa kanila kasi talagang 2 taon na silang hindi nakakapasok eh. Sisikapin ko makapasok sila ngayong taon na to dito. Kaya rin siguro nagkagulo-gulo ang bayan natin. Profit, 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 period. Politics, politics, politics. Doesn't go beyond. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko nga eh. Kasi kumbaga, ganun din naman ang gagawin nila sa amin eh. Pagdating sa lokasyon, papatay nila kami sa gutom. Walang solusyon na hindi may madadamay at madadamay dyan. Ang laging isipin dalang dapat ng gobyerno ay kung ang makikinabang ang karamihan, madamay na ang mahirap o kawawa. Kung may masasagasaan, masagasaan na. Basta gumanda lang ang anyo ng lugar.